Isa sa mga mahigpit na ipinagbabawal tuwing eleksyon ng pagtanggap o pamimigay ng pera kapalit ng mga boto. Pero sa Pangasinan, may ilang politikong nagsimula na raw magsagawa ng vote buying. Ayon sa COMELEC, madi-disqualify ang kandidatong mapapatunayang gumagawa nito. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Nakausap namin ang residenteng ito ng Pangasinan. Naikwento niya sa amin ang umano'y pamimili ng boto o vote buying ng isang lokal na kandidatong di niya pinangalanan. Bukod daw sa pera, namigay rin ng groceries ang kandidato. Kung sakaling may magbigay ulit sa inyo ngayong eleksyon, tatanggapin niyo pa? Oo, alang nga tatanggi mo, kunin mo. Para may pambili ka ng bigas. Aminado ang COMELEC Pangasinan na may naririnig na silang balita kaugnay ng vote buying ng ilang politiko roon. Kaya umaapela sila sa publiko na magipag-ugnayan sa kanila para may maparusahan. Dahil sa prosecution po nito, yung ebidensya po napakahirap po kung wala po tayong mga eyewitnesses. Wala pong testigo. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, isa sa mga ipinagbabawal tuwing eleksyon ang pamimili at pagbebenta ng boto, kapalit ang pera o anumang bagay na may halaga. Maaaring makulong ang sinumang mahuhuling sangkot dito. Madi-disqualify rin ang kandidatong mapapatunayang bumili ng boto at hindi siya papayagang bumoto. Nitong Pebrero, sinabi na ng COMELEC na may ikinakasa silang plano para mabawasan ang vote buying sa darating na eleksyon. Ilalabas daw nila ito 10 araw bago ang May 13 elections. Kasi ang vote buying naman, nag-uumpisa lang yan sa dulo na eh. Sa last part of the campaign. Pero meron kaming plano just not to eradicate but more or less to deter and to minimize vote buying. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.